Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ambita nato ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgotan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. Lain na sa mga hugna sa atoang kapihan sa Sugbo Forum matag Huwebes dinhi sa makasaysayanong hawanan sa Port San Pedro. Salamat sa management sa Port San Pedro. Salamat sa buhatan ni Mayor Mike Rama na padalhan kitag staff kada Huwebes para paghimpit sa atoang kapihan sa Sugbo Forum. Ang kapihan sa Sugbo gilangkuban kini sa dulang sa 30 ka mga magsisilbiya o magsusulat nga gialirungan sa espiritu sa kagawasan sa pagpanibya o sa pagpanulat. Kada Huwebes, doon na kita'y bisita aron atong makuhaan o mga katilingbanon nga mga kasayuran o ingon man mga isyos nga naglimin sa atoang katilingban. Agi o pagdasig, natural, inspirational message sa atong mga founders. Una, kanhi kongresista sa Adad Party List. Karon nangalagad isip magbabalaod sa dakbayan sa Sugbo. Konsehal John Amigo Alcover. Salamat, Presidente Cesar. May punta na itong talan. Manayana sa taas, ato ang matag simana na tulumanon. O nalipay kong dako, dagya po ng atong pundo. Bisan pa sa kainit sa panahon, pero niya punta, naghimog kapon sa tuwang tulumanon ang pag-entertain sa itong mga bisita para na atong sabuang sa atong mga lain-laing mga plataforma ang mga informasyon na itong makuha. So dagay kay salamat sa inyong kanunay pag-tambok nining ato ang tagsimana nga tulumanon. O salamat usap kayo nga ni nining ato bisita, atong amigo, akong kauban sa konseyo, si Konsyal Jerry Pardo. Lain nga inspirational message, Mayor Ritzy Wagas. Salamat sa inyong pagpag. Mayong buntag o katungtuwa sa gawa sa nasod, mayong gabi, mayong adlaw sa hinurot nga pangatahuran. Mayong gabi adlaw, kanatong tanan, anian na usap ang mga sakop sa kapihan sa Sugbo, 5 na katuig kapin. Kaluig sa Ginoo, na nalipay ko nga nakalugar in town in 24/7 konsihal sa syudad sa Sugbo. Akong idol sa pakibisog para sa mga kabus o mga linupigan. Konsihal, way larga-larga, June Alcover. Kanya, dakong buhay ang espiritu sa kagawasan. Dinhi, managlahi man nga itong opinion, o gunahuna sa mga panghitabo sa atong katilingban, pero naa dinhi mabuhi ang kagawasan nga dunay pamatasan. Good manners ang right kanda. Katong tanan nga maayo nga pamatasan, mo'y dada dinhi ang dili maayo ibilin sa inyo. Di ba? So mo man na nagupot. So kini nga tong media forum dinhi, simple ra kay golden rule. No holds barred, pero with good manners and right kanda. So nagsimba man ta sa espiritu sa kagawasan, freedom of the press and freedom of expression. No one in between. Gikan yun from the direct source. Labi na sa atong mga public servants na atong bisita karon. So sa ngalan sa kapihan sa Sugbo, welcome na usab sa laing kapihan sa Sugbo ni manukad sa hawanan
sa Port San Pedro sa siyudad sa Sugbo. Mayong buntag, Kusbonako, daghang salamat, welcome sa atong media forum karon. God bless. Media forum, aking dugang, mabati o makita kita via Facebook Live Tibuok Kalibutan, unya delayed telecast sa CCTN Channel 47, ug ang mga balita nga tumahipos gikan sa atong bisita, amo pong isabuang sa tagsa-tagsa namo ka mga media outlets dinhi sa Sugbo. Mangayon tag opening statement sa atong bisita. Nagbuntag si Sir, akong kauban sa buhat, si Way Kurba. John, ang gobyerno ng papakan, kauban ng konsyal. Richie, nagbuntag. And the rest of the member nila sa kapiyan sa Sugbo, nagbuntag yung tanan. Nalipay ko na nakabalik ko pag-usap din sa inyo ang programa. No? So at least kami mga nag-alagad ng mga konsyal sa Dambayan sa Sugbo, nga makapadayag sa mi unsa ang mga accomplishment niya, unsa mo nahimo diya sa konseho. Unya kami kauban si John, kita aktibo mo kay si John, tinuod 24 oras. Way larga-larga. Naardi ng serbisyo na ilagad, no? Anang sektor nga kuan iya gyud nga tagit-tagad. So on my part also, being the chairman sa Committee on Infrastructure, I can also share unsa mga accomplishment na to diha. In relation sa mga infrastructure projects na ipatuman sa syudad, sa national government through the DPWH, and also sa mga direction sa ato ang mayor o ito man sa konseho, may tungod sa mga infrastructure related projects diri sa syudad sa Sugbo. Naimutang ito na. Okay, salamat po yan. So, maipunta sa tanan, labi na sa ito ang mga founders o sa ito ang guest Butaga, si Social Jerry Guardo, ang chairman sa Committee on Infrastructure o katungkubanan sa kapihan sa Sugbo. Kining daghan mag-aay kag mga project karon sa siyudad sa Sugbo, labi na sa mga infrastructure projects. Ang ongoing siguro nimo kining flood control projects din pila ni ka barangay karon sa Dakbayan Sugbo nga dumala karon ang gisugda na o diigikan ang maong budget pas nasyonal o sa lokal. Thank you, George. In relation sa atong mga flood control projects, actually this is a top 10 priority projects ni Mayor Mike Rama sa administration, ang pagtubag o pagpangitag solusyon, long-term solusyon sa atong problema sa pabaha. No? Now, everything nga magkuha ng ulan, grabe magiging ang atong experience ng pagbadil sa syudad. So, muna ang yatagan yung priority yung pagtagad. Now, we have identified ang kaning atong mga lowland area, lowland barangays, frequently flooded barangay. No? If you have to look at the demographics sa atong ang syudad, 80% actually comprises sa mountain area, mountain barangay. O yung downstream, muna nila sa lowland, this only comprises about 20% of that land area na to. Now, every time mag-ulan, ang volume sa tubig, runoff water, di kasi bukid, ari na padulong diri sa patag yun, sa lowland. So, ang worst kay ang ato ang mga existing as we develop and as the city progress, nagtagamay, nagtakonstricted na ato ang mga sapa. Ang kuwan pa, kaya ato ang mga balay diya na place sa sapa, grabe ang ilang encroachment mo nang na-constricted, nagkagamay ng sapa. So, kung saan mo ito ni, ang solusyon, according sa atong drainage master plan, we have to recover ang original na width sa sapa. That can accommodate a large volume of runoff water aron dili na bahaan ng ato ang syudad. So ang projects karon sa city, which mainly the bulk of the projects are being funded by the national government through the DPWH. So doon natin flood control projects, ang recommendation gikan ta sa bukana sa ato ang dagat, padulong upstream. So muna nga most of our flood control projects, and we have identified mga dagko ng mga sapa diri sa syudad. Usani ang sa Bulaco River, ikaduha ang diya sa Kinalumsan River, which is sa boundary sa kanang barangay Mambaling sa Dolomat 5. Nasa ng Tagunol Creek, pero frequently flooded sa ng napitang area. Nasa ng Guadalupe River, which is sa boundary sa Pasig dito sa Ermita. Then we have the Lahog River,
ang kaning bahaan sa permit diya sa Barangay Tinago na Dayas o kuan diya sa Loriga San Miguel na Tejero. So that's part of the Halahog River. Unya nasa ang diya sa Butuanong River na which is already the boundary of Cebu City and Mandaue. So our focus right now actually ang diri sa ato ang kuan kaning sa Lahog River kay naaman diya permit bahaan. Unya ang kanang downtown Colon area ang diha sa kuan sa Bonifacio mo na isagad reklamo ti Padilla. These are identified as frequently flooded nga barangay diri sa syudad. So mo na atong focus. So we are actually implementing mga flood control projects which are we coordinate with the DPWS kay sila man ang implementing agency kunya sila sa nag-fund sa mga projects kay the budget entails a huge budget and wala tay enough funds to fund coming from the city fund. So muna every year the city tag-implement. So from downstream moving up to midstream, kalis gino after nahuman to mga flood control projects in those area, before bahan gabi lang reklamo bahan sila, but after we fully completed the flood control projects, wala na gid sila mareklamo nga gibahaan pa sila. No, wala na reklamo nga ang tubig gikan sa sapa ni overflow o nya nang sud silang balay-balay nga resultas pagbaha sila mga balay-balay. So in other words, nakatabang og dako, no? Unya ang kuan sa pagsugod sa pagbaha. But ang challenges lang gyud ani during the implementation mangod, during the construction, kaya ang design sa atong flood control, unlike before na gamit ang stone masonry, mga bato-bato ba, patong-patong nimo, ang karon lang gud gamit nila ang sheet pile. So ang sheet pile, unlike before, ang stone masonry imo lang patong-patong na semento, na patong na sa, but ang nakapupan na ito, that technology medyo di ta makapalawom, mo nang dili ta kuan sa ato ang sapa dito dito makapalawom sa yang kuan. So dredge maayo. So karon with this technology nga gamit ng sheet pile, law na kay ilang condition mga 6 meters ang 6 feet ang ilong, more than kuan mga 3 meters silang ilubong. So maka-dredge na tagmayos tong sapa. Then at the same time as iyang ipalapdan na to, i-recover na to, ipalapad na recover ang 3 meter easement. So kaya siguro dako pa yung katabang. But again, ang challenges encounter na mo during the construction, kay i-deploy mo din nila ang backhoe dito, magputang sila ka embankment para kapatungan sa backhoe, medyo muna na magulan mo na mainundan mo overflow, mo backflow, mabaha ang ato ang area. But these are normal, temporary lang inconvenience during the construction phase. But after nga mo manas sa projects, then i-remove naman sa ito ang katong mga waste material. And then, kalisi okay man. And again, another challenges nga na-encounter na mo that causes really the delay sa construction sa project, ang kaning right of way acquisition. Kaya ang tungod magud sa atong balaod, kami, we talk all the while nga ang kanang sapa nga ipanagiyas gobyerno ba, pero during pagkuha na mo sa kandak sa survey, imagine na nga ang atong mga sapa titulado, doon ay mga tagiya. It happened one time diya sa Padilla, padung na o kanang kuha ang contractor, ilan ang ibutang ilang bako dito, ikabkab na nila ang kanang retaining wall. Pagkupa nila, ipadala ng police, ipadala ng abogado, kay nakalapas ko sa private property. Pero nasasapahan, so muna nga, we are able to present documents na titulado yun. So muna nga, sa atong balaod, kung doon ay ingunahan ni, obligado magyapon ang gobyerno, muhatag just compensation sa mga private lot owner, bisan patuulog na sa sapa. So muna, ang lipin, hadlok sa kang contractor, so ilang ipulang ilang equipment. Then what we did right now, isang na mo ang proseso, ang sistema, na-request sa national government through DPWS, ipauna nila paggawas ang right of way acquisition na budget before maguna ang civil works. Kay naitabo, nagpunang civil works, wak pa magkuhan ang right of way masettle. So during the implementation, nagka-problema ang mga contractor. So muna giusap na mo ang sistema. So far after we changed that format, so kalisi ko hapsay na. But again, right of way acquisition, madugok yun, no? Dili yun na nakadali. Ang challenges, grabe kayo. We have
tukuan din ang documents to scrutinize, lahat agad that owner, wabay mga dependents, wabay lang mga claimant, then clear ba? And we only settle DPWs or the city government and national government will only pay for those title property. Kung tax declaration lang ka, dili sa Japan mo settle sila ang bayad. So these are the challenges that we encounter. But hopefully, we can fast track the implementation. Padulo mo lang sa next stream. Founder, salamat kayo sa ating mga kawayan sa ating balita. Ang akong pangutanan mo kung siya usal kadihaan ng lapita sa fire department. Nakadungog may istorya din na balhinon ang fire department, buyo na nga to sa may LTO. Ang pangutanan ako din na asa man ibalhin ang fire department. Himuan man kuno na diha na kumbili para medical center sa mga doktor o mahuman ang CMC. So doon na magka-idea na asa ibalhin ang fire department. Function, wala pa kayo idea analysis as to kung ang ilang plano nila kung asa nila ibalhin sa mayor. But na-mention man ni mayor sa iyang statement niya, but wala pa kayo analysis idea as to asa kita permanent niya ang katransferan. So rin wala kayo idea na concern. Daghan kay kag mga nindot kaayo nga watulon pa. Ano sa mahuman na imong term? But regardless of whoever nga muli problema, no? Kaya ang mantang permanent in nature di pa itong pag-alagat pagpanerbisyo. But at least whoever would be the chairman nga makalingkod next nga election, that's already kanang ministerial continuity lang sa implementation sa project. Lahi yun ko. Nagsige na mag-demolish ang katubitong sa mga daplin sa sapa, no? Kunya, asa mo sila butang? Ready na ba ang kabutangan nila? Because man itong executive department of budget o fund sa ilang medium rise building, no? Or transitory homes na kabalhinan sa mga balay na mapiktuhan pag-recover na to sa Trinity Eastman. Ang ilang request na budget is 600 million and the council approved for the request of the executive department. But as to the location kung asa nila implement ang mga transitory homes, it's now up to the executive, no, pag-identify sa mga lote asa nila itukod. But kami sa council, we already give the authority approval sa mayor sa iyang request. So wala pa sa update no, kung asa o ilang itukod. But these are very useful. Kay mo magini ang sagad nga hangyo sa mga balay nga mapiktuhan pag-demolish sa structure. Once mo implement the flood control projects, at least na sila temporaryo nga kabalhinan. So mo nang itawag nga transitory nga homes, no? Unya while kay ang pag-construct mo sa mga relocation site karon medium rise building naman ta. No, dili naman ta atong relocation adto sa bukid Dilabay. Ang ato is medium rise building. So ang medium rise building alone, ang construction sa usa ka building mo take mga 1 year, 1.5 years, so matawag-taon pa. Muna ang program nila is transitory, mura temporary lang na nilang kabalhinan while naguba ang ilang balay. Once mahuman na sa ng MRB, i-transfer na sila sa permanent relocation sites. Thank you salamat, Muy Kagalitan. City Councilor Jerry Cuarto o 4th District of Cebu. Nalipay kung ikaw na mo'y usa sa ikaw chairman, no? Sa usahang pagsumpo ng baka nga mga kalalisan hapit at mga moto. Sumuman ang natinginit, uwan na sa kini, wali ko kanimo. Buhi pa to si Aling Chuy Turalba. Akong pesano parang buhol mo ko to, kabilaran. Gibitar ko yung panihapon. Dito may manihapon doon at pang-anang Perpetual Sucor Hospital. May hotel sa una na. Karoon na lamig kay pagkakanan. Ang itabo, kusog magiguan. Yan gibaan dito. Ang itabo, ako si Chuy Turalba, dapat may usa ka uban. Kaya yung bisita. Gipampas sa amin. Lisod kayo pag pasig ba, di gibabambang ang ba. Mao nga amot karon na nasulbat ni nabanin yun at pangiran sa Perpetual Sucor Hospital. Oh, diha, dapat pa sila hotel. Oh, yeah, karon dapat Elizabeth Hotel ba? Elizabeth Hotel.
Ang flood control ba apil na ito Kali pa dong saya la Ang issue na sir sa private property. Kapantay na rin suman mo na wala gina mas palto lubak-lubak ang dami. Posibleng private property na kay Majilan Hotel na so nagkaroon ng alang labi. Private na. Ditin gani. Ditin ba? Ang problema mo sir before we implement budget bitaw kinahanglan din mag-skip din ang lato na i-donate nila portion of property para sa capital projects nato. Kay ombudsman man ang gobyerno kami nga implement. So hangtod pagkakaroon private property na. Private property. Wala ka bantay kasi iksod mo diyan lubak-lubak kay dalan. Lubak-lubak. O wa din ni kaspalto sa syudad kay as long as implement sa private property o di sila mag-seek of donations, dili gid maka-implement ang city government. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ambita nato ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgutan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arti ug balita unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado ug sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. I don't know kung nabutan pa ninyo kaya di mga membro sa Gubat sa Baha. Sa atong pag-observar, 80% bukid Cebu City. Karon ang bukid atong sugod ang tubig. So, doon ay daghan mga plano na pagpunta ko mga dam dito, Capion Dams, water catchment. Kaya para ang dahilig sa tubig, masangit dito before may mong baha sa syudad. Doon na po nagkalamog ka naman, ay doon po na iskutan na ninyo po sa ating implementara o kinsa yung implementara na kay doon na si Pag ito maabot sunod buwan ang Tulyo baha sa so mura o wapay template ba wapay undang ang ato ang problema iniguan i-counter tag baha init i-counter tag ho wala tubig I don't know kung discuss mo na ninyo gawa ko sa iyang committee ako na lang observasyon sa bukid ba kay dito bukus bukid doon dugay bukus bukid doon ang mo na ito doon ay mga patag dito kinini ang mga luna ang bakante ilang gihimong murag swimming pool ba kay kautan butangan o tihanigan o plastic liner i-divert nila tubig dito pasudlon pagsuot dito sa tubig so padili kayo mo dito tanan sa syudad double purpose nasave ang tubig ipunta ng tilapia ngayon mo pa pura o pispan dahil po kuman kuha na tubig at sila kuha sa prepupo sa tanong so I don't know kung saan ito na ma-implementan na nila sa itong kabok. Sugpad sa baha nato dali sa syudad, natin kayo ang mga litanong na itong solusyon ba. One of that, ang pag-implement sa ato ang flood control projects according to the Danish Master Plan as recommended. Usahan na ka ng brought up ni John ang kanang pagtukod ng mga gabion dam. Kay typically, katong nito po dito sa country mo, nagabantay mo, nagdibahaan siya. Kung diyan ka lang sa B2B, ka lang sa subdivision sa Santo Niño Village, gabis ng bahaan na Repita. Nakagkuhan mo na lupa ni siya, kaya ang bukid mo diya comprises sa Mara Luisa. Mara Luisa, alone is about mga 200 hectares property. Napa ang MCWD, they also about mga 100 hectare property diya, napay other mga subdivision diya. Ang total bukid diya about mga 400 hectares. So you can just imagine ang worth of water kung ang bugriso na dagay diya padong diri sa rural area. So ang recommendation is to find to build mga gabion dam para dili dayon ang kuan dito mo dagay diri sa suba mo tagag diri sa patag ikusugi kayo ang runoff water. So we have already requested that sa ato ang DPW to identify asa ang area they could possibly build and construct a gabion dam
So para for funding and implementation, no? So muna nang gitrabaho in coordination with the DPWH actually. Now, ang usasan nga solution actually nga gitangan namo is to rehabilitate ang ato ang mga kuandiya sa Butuanon River. Ano man mo ang tubig yan tanan kanang sa pagtimo batilan. Ang problema dahil constricted kayo ang ato mga sakpa diha. Gamay ba tungod ang mga squatter, nagsigig-sibog ang balay, manang igamay mo na ang tendency, ikuha sa tubig, mo backflow, mo backflow over, and then resulted overflow niya, baka nasan. So, like sa kita lang naman karon sa TAC, actually, we are actually implementing ang tanang mga establishment, mga structure, building, condominium, mga subdivision, o mga arcade, amo na silang di-required actually, according to our society ordinance, bitaw na ito na sa Water Conservation Ordinance, i-require na sila to build sa ilang rainwater catchment ang kanyang so kung sa nami formula na kung sa dako ang volume na mag-generate sa ilang building sa ilang property kung ilang hektarya i-require na sila pagtukod o rainwater catchment nila para ang tubig na mag-generate sa ilang property makontain na sa ilang na dili mo gawas diri sa syudad at least zero ang disposal diri sa city. So, dagan actually ang itatawag ko sa Global Sabahan Task Force, aside from the implementation sa flood control, rehabilitation, and then sa itong mga existing culverts, then usa na sa ni Consjun ang pagtukod ng mga Gabyong Dam, this will be built sa Mountain Barangay. I think we have to, ang nakuha dyan, i-upgrade ang ato, okay, before na may mga ipangtukod na Gabyong Dam, like sa Lahog, pero na-self-made na karon kaya interior, lison ang maintenance, wala na access ito, kaya nga na yung mga squatter, mga balay-balay, ito sumuna ang challenge na na-encounter. So now we have to identify, especially dito sa bukid, mga mountain area, dako kayo ang contributory para sa mga runoff water. Ito, mamitigate lang. Usa sa mga areas na makakos o sakbot, clogging sa itong mga sapa, ang settlement. Ang settlement. Ang mga tao nga nagpuyo, kilit sa sapa. Dapat ay exact monitoring. For the past few years, pila sila kabuo karon. Kunya, unsa mo na ito pag-control kung di ka mag-monitor, anak. Kaya alaw pa nato na magsigil na nag-anak, na magsigil na gasto sa sapa, niya watay control sa itong settlement. Sa may atong mayong buhaton ng settlement control sa sapa. Kunya ka ng BEO na itong, they are actually, deploy na sila to closely monitor ang kanang mga pagpataka ng pagpanglabay sa ilang mga basura na ang convenient nila ba nga diriso sugog nga bata sila mismo ana lang ilabay sa sapa kay ang convenience mo gana that's really the challenge ato kay ang culture bitaw na kuan ba na inculcate na sa mga tao nga gihimo nilang labayanan sa sapa. So we are actually the executive department mandating ang sa Sesanro kunya mobilizing ang ilang mga barangay enforcement officer nga sila ang mo enforce pag-monitor nga sa dili pa patakaglabay silang basura. So there's a continuous program pag-educate at the same time pag-discipline. By law, makamulta man na sila, maka-issue silang citation ticket para katong madakpan nila nga patakaglabay ilang mga penalty, i-penalize nila. Sa construction, sa mga flood control projects. Then once nga mag-turnover niyo mo limpyo na, then mo follow na sa lain na sa department, lain na sa agency, ng handle, pag-educate o pag-discipline sa mga tao, di sila patakaglabay sila masura kay. Sa among study, dako gid kayo nga contributory ang kaning basura nga magka-cause sa flooding. Kay every time nga like for example, typical diya sa Ejipin ko, usog kayo ang Antipadilla, usog kayo ulan, unya dagdag sa mga basura, mga debris, nga anak man masangit sa tulay, inigasag up sa tulay, so ang kuan mo slow down ang tubig, mo backflow, kaya barado man, so hindi kuan mo ito nga mo resulta ito sa pagbaha dayon. So mo nang nakuha na mo nga dako yun kayo nga factor magkakos sa flooding ang kaning basura nga ilang paglabay niya.
The same observation nakita na po diya sa injecting ko, dapita nga kanang Tehero Creek, dapita. Every time gani mapuno ng basura, backflow, bahaan na ang sa Ipadilla, bahaan na sa Dayas, bahaan na din sa Kuan Dayan. So these are one, nakita na mo. But karon nasa ni pangwasad nga mga technology, mga innovations nga gi-entertain mo nga ang pag-maintenance, bitaw maintenance nga pang-suction na lang siya or basura nga malimot yun, dili siya mag-plug up, mag-tapok sa kwan. But I agree with your observation that we have to really strict enforcement sa participants sa mga tao. Horizontal projects na to mountain barangay like improvement approach, including opening approach. Doon na ba ang katong ato karong syudad? Because city right now experience grabe magiging problema ng traffic diri sa city. No? So I'm also mandated by the mayor, tasked by the mayor to implement kani mga road opening projects, mga road diversion projects, including road recovery projects. Now sa among naobserbahan ay coordination with the city planning department. Daghang itong mga dalan actually nga lapad kayo. But over the years, because ang mga balay na sa dalan, nagsigi ba silang sibok, nagsigi silang in-cross, pero gitulda-tulda lang nila o himo nilang garahe. But after nga wala may lisita, wala di baglong, ilang di koral, gipatang nga gate na nila, hangtod ibuan na yung tindahan sa Rizal Store. So, but if you have to look at it actually, that's actually a roadblock. No? So, we have identified mga roads nga kuan, but kani siya medyo dali ra ni siya implement kay the road itself na ilang di kuan owned by the city government man, roadblock man siya by classification. So, those nga illegally in-cross are considered illegal ang ilang structure. So, dali ra na mo pag-implement, pag-recover ang kanilang mga situation. But for those roadblock na gusto palabdan ni Mayor, but doon ay may mga pribado nga property or mga road opening na may mga private land owners, medyo dako din kayong challenge niya, medyo di na nakadali. No? So, doon na may pang-identify, like gusto na Mayor, in fact, we already have a council, baka yung dalang, di kanda sa Arlandon, kabantay mo sa sports center, at tubangan niya, connecting na sa Aurelio, diretso sa Asnar, laos na dito sa De Rodriguez, nga kung anda sa 14 meters wide road, nahihog na siya full list, kanang Arlandon, sumpay na siya dito. So that will serve as a diversion roads, no? And kita sa siyudad, kinangan ta to recover more diversion road para pag-decongest sa atong mga traffic dito sa city. So, we already appropriated funds for the right-of-way acquisition. We also allocated funds for the civil works para construction sa road and drainage system. And then, doon na lang yung challenges when we implement the project. But, dili lang yung nakadali, but at least na tayo klaro na direction. Another sa nakuha na mo karoon yung workout, ang research sa Hipodromo, nasa may nakita diya na Hipodromo, Ayala access road, musumpay sa NG ko, and then musumpay dito sa Carita, lahos diri sa Queensland. So, mo na yung gikuwasan na recover na mo ang sapa kay sa natural, panaw na mo dito, katulad itong sunos Carita, imagine ang natural nga creek na to, natural nga sapa, na puno o balay, ang mga balay nagpatong mismo sa repropol sa sapa. Muna, ang sapa, gikan sa Hipodromo, gikondem. So naputol din ang sapa, kay gidivert nila dito sa Ayala access. Muna nga, every time makabantay, makalabay mo sa Jequin ko, overflow na ang sapa, baha na siya napita diyan sa highway. Okay, ang diri sa Akbang, pagtabok sa Akbang, gikondem man ang sapa sa Carita. So, moto nga, kuha na mo nga observation. And then, I already passed that resolution sa council that we need to recover the natural waterways atong sapa. Kada, kumusta naman itong mga identified buildings? Naghan kayo, nga encroach sa tuwang easement, and not only easement, ang rivers, pagyut, stream na encroach. Kung sa status ato niya, pila na kabuok ang ni-redesign o ni-repurpose sa ilang building to conform the law. Kanara niya, update lang ato nila niya, kana bitang doon dito sa community na kos mga Muslim sa WTG dapit, kung saan po status ato, kada tungtong muna sa sapa.
Is sa katong first na question, ang karon ang nag-help mo sa atong gubat sa batas first si General Feliciano. They're very strict, no? In enforcement, especially implementing mga stringent measures. Those, in fact, they already serve notices and letters for those instructors who illegally in-cross activity to voluntarily demolish ang ilang structure o dili sila mo voluntarily din mo set of team ang atong gubat sa batas force para sila na mo demolish ang mga structure pag-recover sa perimeter easement. That's what they are doing right now. So very strict yung kayo. In the case lang atong sa kinasangan sa Muslim community, ang kanina siya nga problema over the years, totoo na hindi siya nga problema kaya may tabok mo diya ang anak urban, di ba? Muslim community. Nalumpa mo sila after nga gikuan sa WTG ang ilang property, no? Nga wala sila magpahatag ng access road. But I already talked to WTG, ang engineering, ang DPWH nga we have to implement yun, no? Ang kanilang projects para mahatag ang solusyon ang problema diya sa anak urban. Every time magpulan, mabahaan na sila. In fact, nagka-bisita dito sa ilang lugar dito. Nagatuhod, naghawak ang ilang baha diya kay di ka na maka-drain ba? Why outlet ng tubig? Pagkagit ng mga bata dito. In fact, doon na kaso nga, namatay ko Mr. Dengue. But recent development, very supportive ng WTG. And we are pursuing sa implementation sa kaning flood control projects. Nihatag na sa consent ng WTG nga makahatag og right of way para nato mga engineers, mga contractors maka-implement na sa flood control projects. Diyan naman gutan nato budget sa una, but because of the no right of way issue nga wala mohatag og consent ang WTG na divert ang kwarta, so nabalik sa padulanan nga wala mag-implementar. So karon nihatag na sila consent na mo, and we are naging po na sa big program bako na program sa big bako. Then hopefully that we can fully implement the project, including ang katong proposed na eskwelahan nga funded sa ato ang local school board. Naadiha sa kanang dapit sa Tihiro, ni kanang boundary po sa Mabuo, Cebu City, o Mandawi, ayaw kay komersyal. Kumusta status sa mga hotel na paborito ni Bro Boy? For those structures nga ma-pointed within the perimeter easement, we really have to enforce yun, no? Ang demolition, ang to recover the perimeter easement. So for this structure na masulod siya, sinsa ay lang kay balong na sila actually ang kanilang mga structure owner ba? Asa ilang limitation? Di ba mong gina sila in the first place? Asa rawang na sa ilang titulo? Ilang yota ba? So, ang ila lang yun nga, di ka bagay sa opportunity, in-cross sila, wala sa kadlungas gobyerno, patuyang sila tukod silang building. But karon, tungod mo sa grabe sa nga to ang problema sa pagbaha ba, dili lang kay sila nag-suffer, but the general public mo napiktuhan, mo na nga, we are the mayor to the different department and agencies are actually enforcing yun, no? Strict enforcement of the law to recover the tributaries of what belongs to the city government. Public projects for this year, i-divert sa panudlanan. Revert. Revert ito sa panudlanan. O niya, kanarabag, kinanglangon mo na, pag-request mo na sa mga kabaranggayan. Kung sabay may kamo na, i-reintroduce ninyo or whatever. Chances are, ang katong gi-fund sa una, karaan na, outdated na sa mga bill of materials, no? Ang costing niya, including the labor. So, wala mo si manukol ng mga kontraktor ato kung gamitin pa ito siya. So, we have to update and then come up with a new budget for upgrade ang costing. Yeah, based on the current costing sa labor. Ibalik ko kayo na ito ilalita sa kapuntanan. May tungkol ng cable wires dito. Karena sa underground na iagis sa underground sa pagkiti. Kanag yung sa syudad nga gubot pas lukot sa tanahon niya peligros diskusya sa mga tao nga magsakay-sakyanan, maglakaw, pumutor. Apektado kay tanan na mga tumba ng mga puste. Kumusta ang lakaw karon diha sa imuhang project? Actually, all the Delco is under sa Mount Committee, no? 2 years ago, I was the one also spearhead sa recovery program na to during the time of Typhoon Odette.
no, kami Mayor Mike, bandi-bandi yung implementation. Now, nakita na mo nga during that time, Typhoon Odette, dagan kay mga poste nga bali, nga potol, and it resulted to disconnectivity ba, no? So, in other words, nakita mo to nga dili pa kita resilient really ang Cebu City. So, after that, dagan kay mga potol ang atong blackout ang Cebu City, walay mga internet, walay mga connection. So, in order to address this problem, so we are now, the mayor is now looking at finding solution to put overhead wires underground. No? So ato na lang yung underground. We already talked with the prospective na mga investor. In fact, we have identified 90 kilometers the total major roads sa Cebu City ang ato ang i-place underground ang ato mga overhead wires. No? Unlike sa Davao, they only identified certain area, but there kanina project, the whole Cebu City, especially the major thoroughfare. So 90 kilometers on phase 1. Now, what can we expect from this? So, identify na to ang the whole SRP, the Sarola, so all the hatanan underground. There is a major thoroughfare highway, mga major roads, major intersections. Ang ato we call this hybrid solution, no? Kaya focusing only on the major thoroughfare. So, ang may tabo, sa ilang i-present na design, we only deal with one kanang infrastructure na supplier, no? So, siya rin mo one place sa underground sa ilang mga cable wire. So, doon na itawag nila na conduit pipe, siyang kabok na dedicated na mga hole para sa different telco. Like for example, ang PLDT, ang Globe, ang Converse, ang Dito, no? So, doon na sila dedicated na conduit pipe. Nga, once malubong ko siya, ang mga telco operator, igo na lang insert sa ilang mga fiber optic na mga wires. So, usa lang ang i-contract sa city para dili gubot, no? So, this will form part of the public-private partnership. So, ang agreement, the city on the lot, no? So, we deal with one contractor, siya na yung mobiles infrastructure, mulubong tanan, and then, siya na sa, how will he recover sa iyang cost, sa iyang OPEX, CAPEX niya, no? At ito na siya maningil sa katong mga suppliers, mga telco. So, ang PLDT, Globe, mga dito, mag-rent na sa iyang kuhan dito sa linya. After 25 years, the infrastructure will now be turned over and owned by the city government. So, ang ganindot, ang kami ng syudad, maunay maningil sa mga telco. So, kita na ang city government sa mga lease, sa mga telco, after 25 years na maka-recover na to ang katong contractor. So, muna ang direction na gikuan na mo karon. We're still working sa ilang for them to be awarded the proponent status, no? Initially, ang kuan ni Mayor is to make a pilot there sa Jones Avenue, galing sa CBRT, preparation sa palarong pabansa. Kaya gusto ni Mayor nga mga overhead wires during sa ato ang palaro, ang hosting, maput underground na. So, we identify mga 800 meters to 1 kilometer nga i-pilot ang area. So, once this will be implemented, hopefully in time before sa palarong pabansa na hosting, so what na yung mga wire makitaan on both sides? Kaya tanan, ilubong naman sa underground ang mga telco wires. And this is actually part of the CBRT enhancement and modernization nato sa atong transportation nga wala na sa pareha sa gawas ba nga limpyo na wala na kay makitaan nga wires, all underground na tanan. 5 years na na to sa syudad, no? So, ang rehabilitation cost unya ana after 25 years ang syudad na yung gasto. No, management talaga, sir. Nalubong ko. Pero imong nag-rehabilitate, magubak mo dyan ang ilaw man for 25 years. Whatever, I don't think na mabuhay kay ilaw man ang ilang paglubong ka na, no? Nga kuhan. So, whatever na expense nga kuhan, I think the city can afford for the maintenance na cost. Every structure like ang yung efficiency, the same thing as underground.
for sure i-consider na mga nagsatiya. Kung should there be maintenance cost, gamay na lang kayo and we can afford ang city. In a way, mukita naman sa peke, kami naman mangulikta, asyuda naman mangulikta sa mga belto. Yun ay basig na pangutanan na ganina, pero sige labas pala. Yun ay namay di sukdan sa nga project ya, diya sa may Joseph Iniwa, kumagin ng skulon. O yan, ikaw ba naman itong Center Island? Di ba naman po diya ang CBRT kung sa mga project? Dili actually na part sa CBRT alignment, but we wanted to improve lang ang kuwan kayo. Doon na yung mga kuwan dito. Kabantay ka, i-asfalto ba ito? Doon na yung mga drainage site, yung rehabilitate siya. Kaya doon na yung mga alignment in the future na mag-connect ang CBRT diya, mag-mitigate ang ato ang flooding. Muwagi sila, di sila malumos sa diya ang kuwan. Okay, makita o kita na pa. So that's part of the drainage enhancement. But ang nakita na kong design, wala pa din siya ma-fully putog na siya sa GB Tower. Supposedly, they're going to connect lang yun sa Plaza Independencia sa Rapita. Wala pa makita sa ilang design that ilasang rehabilitate part there sa downtown Colon area na portion. Underground. Kung na-mention na pong hybrid, because ang parang expectations ng mga tao ba, nga katong only the major thoroughfare maori atong i-put underground nga wala na yung mga poste, makita ninyo wala na yung mga telco nga poste, deco wires lang, but underground na mga telco. But for the interior na part, this is a city, interior di ba sa Barilos, Bagdadi kay sa Sud, still overhead na Japon. Sa interior na part, overhead na Japon. So what sa mag-himo na to, we are actually standardizing ang implementation sa kaning mga wire. So I pasa ng ordinas ato na doon na yung minimum height requirement. Ang poste taas na. Kaya karon nakita na to, hugaw kaya na to ang mga palikod. Kaya ilang ipanawag nga poste, ibintalag mga alkitran, antay di kita na. So eventually once we mo rehabilitate na tangtangon na ng mga kahoy nga poste. Kaya actually outdated na sana siya. Ang lifespan supposedly is 20 years, but more than 30 years na nang uban. Mo na itawag nila mura ng manananggal ba kay gabarong siya, pero ang gakupot niya mga wire na lang. So mo na ang term nila manananggal, but actually dangerous kay na, delikado na siya magkakuan ng sunog. Now so ang diya sa interior nga part, we put up standard patasan ang poste para ang wire nga ilang itaod sa mataas na pod. Kaya we wanted to attain ang minimum height requirement sa wire mga 18 feet. Kaya karon utang nila 16, musag pa, muabot na 14 feet, makaputas mga tao. So munang dagang mga motor, mga bitik, mga disgrasya, tungod kay ubos kayo ang pagkataod sa wire. So we have to set up standard. Kunya na isa mo design sa taga-Veco, na gitawag na mga horizontal cross arm para ang mga wire nakasuspend dito sa horizontal cross arm para di siya musag, magitin na mo kay common observation na mo karon ng mga kasagad ng mga aksidente, disgrasya, tuwa na sa mga interior na part, kaya mga transit mixer, adto patakalag dagan nito, mga bitig na mga wire mo na mga binal na mga poste, magkakos og sunog. Problema sa design kaning tungod kay mga wire sa interior na part sa sitio, sag na kayo, ubos na kayo, ang atuwa sa mga government responder, mga fire truck, dugay kayo magka-suit sa interior na part kay ang ilang fire truck, mga sangit-sangit, mga kuwan sa wire, muna nga dugay sila magka-suit dito sa so these are among kung itanaw na mga long-term na direction that we are setting standards sa interior na part, no? Okay, we cannot put underground sa interior na part kay very costly na kayo, di na makuha ng mga telco. So for the hybrid solution, main road underground, interior na part, standardization. So muna mo ang i-implement. Okay, may butakons o sa tanang mga nabinaw, nindot kayo ang atong bisita, gawas nga konsihal, ni-appeal pa yung tabang sa Executive Department pag implementar sa mga projects sa Sugbo. Kibaw ko, ang kining problema sa Sugbo, hindi malalim. Malipay ta mag-uwan, pero maproblema sa ta magbaha. Malipay tang mag-init, pero maproblema sa ta tubig. Entonces, kaining kalibutan na. Tubig, pirmi ang problema. So,
Kaliwa sa tanang mga problema dito bang Cebu City, nagpaniog sa mga media outlets, malipay ta nga dinis kapihan sa Subo, di ay performing nga konsihal nga atay gid konkreto positibo nga balita sa mga tao. For example, nag-andam ta sa umaabot na tiguan kay magbaha, naa siya daghang gisgutan, di mahuman ni ko sa kadlaw. Kay naaman performing man, no? So, nalipay ta. Kunya, naa siya problema sa kabukiran nga gustong ipatuman ta sa akong amigo nga konsyal nga ang mga mag-uuman na problema dito bisag pagkaon na lang, no? Hinaot unta nga dunay taga-executive department nga gitasan pareha ni konsyal Jerry Cuarto nga naay katubag nga buhaton kaliwa sa kagutom. So, it's highly commendable nga dunay mga konsyal gawas magpanday og mga balaod nun mutabang sa pag-implementar. So, it's a performing konsyal. Power. Yeah, gitagaan lagi. Kay sa legislative man gitagaan sila executive. Hinaot unta nga katong tagaan og executive power. Perform sama aning Kusal Jerry Cuarto. Sudo akong pangutana kaning palarong pambansa. Ipaabot ang malistanan. Kumusta ang mga infrastruktura ang pagpangandam niini? Nya ikaduha akong pangutana. Expire naman ka karon last term nimo. Unsay plano sa sunod kay nugon kayo mawadan og Jerry Cuarto ang Cebu. Relations sa preparations pagpangandam nato sa hosting for the palarong pambansa. Actually, ang atong chairman niya committee sa sports, no, Games and Amusement Board, si Councilor Dodon Ontiveros man, I saw namin sa I can access sa ilang kung very busy juga sila, no, in coordination with the executive department. Grabe kayo lang papangandam ang atong mga venues, no, sa sports center. Musurin mo diya during the opening, you'll be surprised. Dako kay kausaban. Ang mga kuan gipang refurbish yun, gipang repaint, gipang bago ang mga tiles diha ang ato ang sports center. Ang atong swimming pool, it was already posted by kuan sa ato ang executive director, sports director si kuan. So, John Pahes, kunya nindot na kayo, sa world class nga ato ang swimming pool na facility diha. Really na siya ahead of schedule. Ang atong oval field, bako na siya nga rubberized ang itaon na that will be also delivered and completed ahead of the schedule. So, other mga venues ng mga eskwelahan, I also coordinated with the local school board. Grabe sa kangilang preparation, pag-repair sa mga atong facilities, sa mga venues, sa different mga eskwelahan, ongoing ang construction work. Natuwa sa mga outdoor na field ng mga sports like archery, football, or baseball. Ang engineering department, grabe sa ilang preparation sa ground preparation in time for the upcoming hosting sa palarong pambansa. So, I should say, the city government are very well prepared in anticipation of the hosting of the palarong pambansa. And through the leadership of Mayor Mike Rama and all the department concerned and the agency concerned, we can deliver, no? Very available ang atong mga venue. 100% will be completed in time for the hosting of the palarong pambansa. Again, thank you for inviting me once again. There is Kapihan sa Subo. I'm honored and I'm happy na I was able to share, what was yung mga accomplishment niya ko during my term, serving as city councilor for the 3 terms, and this is only my last term. So I will do my best, maka-deliver niya ko, maka-perform niya ko for the next, I still have 1 year until next year. So there's still a lot of plans, there's still a lot of things we have to do. So trabaho lang niya punta, perform lang niya punta, what is delegated to us. So at least nalipay ko nga I was able to contribute something for the development of the Cebu City. Thank you. Okay. Banay ni Juan TV show at tangi. Banay ni Juan. Be equipped, be empowered, and be informed. Caris, Philippines. 2 national events will be held in Cebu City.